Same, pero iba! Dito lang yun sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihing radyo, sabihin mo. Energy! Ay, sa magandang morning sa lahat po ng mga kakapasok lang for today's video. Good morning sa mga pangga natin dyan. Kakagising bangon lang ngayon. Oo, ano ba kasing pinaggagawa mo kapag gabi? Bakit ba kasi tinatanghali ka ng gising? Kasi naman Mare, nagpupuyat sa maling tao. Ay, nako. Don't you make ever puyat for the wrong person. Nakakaloka. Nakaka-pimples lang yan, tignan mo ko. Charot. Nakaka-eyebags yan, Mare. Kaya naman, Correct. nako, baka makarelate kayo dito sa istorya natin ngayon pong araw na to sa Lihim ng Liham. Kaya naman good morning sa mga pangga natin dyan. Kakagising lang ngayon na medyo maga-maga pa ang kanilang mga mata. Okay lang yan. Magtanggal ka muna ng luha. Then listen to us kasi baka kahit paano meron kang alam mo yung mapulot, Correct. na tamang asal, tamang mga bagay-bagay. Oo. Hindi rin pala tayo sure, Mars. Pero Mare, oh. ang sure dyan, pwede sila mag-share sa atin ang kanilang lihim ng liham. Wag na lang. Charing. Napagod na. Charing lang. Hindi pwede kayong pumunta sa Energy FM 1067 tapos isend mo doon yung iyong story. Tapos dapat yung unang-unang line is lihim ng liham so that mas madali siyang hanapin. Correct. O di kaya naman, pwede sa aming mga sariling Facebook pages. Hanapin niyo po Mayores Cat Lindsay 1067. Surely, 9:12 na po ng umaga. Ito na po ang Lihim ng Liham! Lihim ng liham. Paghanga, pagkayamot, at pagkasabik. Damdamin hindi masambit, sulyap na may pag-ibig at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to Lihim ng liham. 'cause there's nothing I can do to keep from loving you. Lihim ng liham. Mahal kong Lindsay at Iska. Alam kong marami kayong masasabi palagi. Kaya kayo, teka lang, nakaka-personal yata ito. Medyo na-hurt ako doon. Oo. Alam kong madami kayong masasabi palagi, kaya kayo talaga ang kailangan ko. Yun naman pala. Halos nasubaybayan ko po lahat ng kwento dito sa Lihim ng Liham, kaya palagay ang loob ko sa inyo. Gusto ko lamang pong i-share yung kalagayan ko ngayon. Meron po akong girlfriend. Magka-live-in kami ng almost 2 years na. May small business din kami. Kumikita naman kami, sapat para sa pang-araw-araw na bayarin, pagkain, etc. Tanong ko lang, normal ba sa inyong mga babae ang mukhang pera? Sorry, pero hindi ko naman nilalahat. Yung partner ko kasi, kada gusto kong magpadala sa parents ko ng pera na galing naman sa kita namin, sumasama ang loob niya. Although before pa naman kami magsama, nagbibigay na talaga ako kila mama. Kasi nga, panganay ako. Kailangan ko pong tumulong sa kanila Lalo na't hindi naman po sumasapat yung sahod ng tatay ko. Ang sabi ko nung una, kailangan na namin ipagawa yung harap ng bahay namin bago pa magtag-ulan. Kaso ang sabi ng girlfriend ko, antayin ko na lang daw yung darating kong pera. Kaya hindi natuloy yung pagpapadala ko ng pera para sa bahay namin. Tapos one time,
nagsumbong sa akin yung nanay ko. Kasi nabasa niya raw yung post o yung story ng girlfriend ko at ang sabi, hindi pinupulot ang pera. Sumama ang loob ng nanay ko sa kanya. Kasi, bakit naman ganun yung post niya? Hindi ko na lang nireplyan si mama. Napaisip tuloy ako bigla ng hindi maganda tungkol sa partner ko. Hanggang sa dumaan yung mga buwan, si mama ko nagkasakit naman. Nagka-pneumonia si mama. Hanggang ngayon actually. Although libre naman po yung gamutan niya. Pero sabi ko sa partner ko, kailangan ko pa rin magpadala. Kahit magkano lang kasi wala rin silang panggasto sa bahay tapos meron pang ang sakit si mama. Yung mukha ng partner ko, nakasimangot lang. Kumbaga masama yung loob niyang magbibigay na naman ako ng pera kila mama. Ako naman, nawala na rin ako sa mood kasi ganun nga yung reaksyon niya. Tapos sabi ko na lang kila mama, pagdating ng pera ko ma, magpapadala ako sa'yo. Hanggang sa lumipas ulit ang ilang buwan, napapansin ko na masyado na siyang tutok sa kinikita namin. Ni ayaw na niyang gumastos ako para sa pamilya ko. Nakakasama lang ng loob. Kasi pamilya ko naman yun eh. Ba't ganun siya? Sa isip-isip ko, bakit ganyan yung girlfriend ko? Alam niyo po hanggang ngayon dinaramdam ko yun. At unti-unti na po akong nawawala ng gana sa kanya. Yung paraan ng pakikipag-usap niya sa pamilya ko, parang wala nang paggalang. Kahit sa ibang tao. Pansin ko rin na parang nagbago na yung pakikipag-usap niya at pakikitungo niya sa iba. Sa isip-isip ko, ganito ba kapag degree holder ka? Nakagraduate pero kung kumausap ng tao na walang galang talaga. Red flag kasi sa akin yun eh. College grad kasi ang girlfriend ko. Ako, hanggang high school lang. Pero hindi naman ako ganyan makipag-usap sa ibang tao. Lalong-lalo na sa mga magulang ko. Mas matanda rin siya sa akin ng 2 taon. Pero the way na makipag-usap siya, nakakabwisit na. Walang galang. Ano po bang kailangan kong gawin? Unti-unti na kasi akong nawawala ng respeto sa girlfriend ko. Tapusin ko na ba? O baka naman pwedeng kausapin ko muna. Ako nga po pala si Tokyo at ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hey Tokyo! Hi Tokyo! Una sa lahat, para sagutin yung katanungan mo kung dapat ba nang tapusin o kausapin muna, dapat dyan, kausapin mo muna. Muna. Correct. Pero alam mo Mara, sobrang gigil ko kay Tokyo. Ang dami ko sinulat to. Oo ka. Take note ka for this Take video. note ako. Wala. Sipag ko ngayon kasi ang aga ko nakapasok. Pero anyway, una sa lahat, Tokyo, sa story nyo kasi, mag-girlfriend, boyfriend pa lang naman kayo.
So understandable na yung business yung dalawa is business partner lang kayo. 'Di Mm. ba? Para sa akin lang naman to, Mare, ha. Oo, Yun yung oo. point of view ko. Kasi kung mag-asawa na kayo, doon pwede kong i-judge yung girlfriend mo na bakit ayaw tumulong sa mga magulang mo. Mm. Pero kasi, Tokyo, yung business nyo as a girlfriend and boyfriend pa lang. Oo. So para sa akin, business partner pa lang kayo doon. So dapat equally divided yung kikitain nyo dong dalawa kasi hindi pa kayo conjugal. Mm. 'Di ba? Wala pa kayong paghahatian na talaga namang para sa inyong dalawa talaga. So ngayon ng Tokyo, ang aking advice para sa iyo bilang nagkakaroon kayo ng problema ng ganyan ng girlfriend mo, make another way para makatulong sa pamilya mo. Yun yung Aha. best way. Para sa akin, Tokyo to, ha? Mm-mm. At isa pa, kaming mga babae, nature kasi namin tumulong talaga. Di ba, Mare? Lalong-lalo Totoo. na sa mga family. Hindi natin alam kung anong pinagdaanan, kung anong narinig, kung ano yung naranasan ng girlfriend mo kasama yung pamilya mo. True. So yun ang dapat mong malaman kung bakit ganun siya makitungo. Kasi ang mga babae, hindi naman tayo magre-react ng ganun-ganun lang nang Oo. walang dahilan. Mm-mm. So kailangan alamin mo kung ano ba yung root cause kung bakit ganun na yung girlfriend mo towards your family. Mm. Diba? Dapat Baka niyang kasi may alam yan. nangyari. Correct. Baka may narinig siya o di kaya naman baka may nalaman siya. Mm. Yun ang dapat sinasabi namin sa Tokyo na dapat kausapin mo muna yung girlfriend mo bakit ganoon. Usap muna. Diba? At panghuli dyan, Tokyo, nanggigil ako sa huli mong sinabi. Ano yun? Porkit degree holder, ganyan na kayo makipag-usap sa ibang Ah. tao. Actually, alam mo, Tokyo, kung degree holder or hindi man degree holder, may mga tao rin talagang walang respeto sa iba. Truth. Huwag mo i-generalize. Mm-mm. Kasi parang ang tingin ko dito, Tokyo, sa sinabi mo, to medyo insecure ka sa girlfriend mo na siya Oo. nakapagtapos, nakapag-college, tapos ikaw hindi. I-disregard mo yung information na yun na nakapagtapos siya, tapos ganun yung ugali niya. Kailangan malaman mo kung bakit ganoon siya. Mm-mm. Kasi alam mo yun, na Tokyo, nakapag-aral siya eh. Alam natin na may aral siya, may dunong siya. Pero hindi mo alam kung bakit ganun yung pakikipagtungo niya. Ibig sabihin na meron siyang hugot sa lahat ng sinasabi niya. May hugot siya sa reaction niya. Baka kasi nafe-feel niya na bakit kailangan tumulong palagi ng boyfriend ko dun sa pamilya niya. Dapat yun ang pag-usapan yung dalawa eh. True. Dapat ipaintindi mo sa kanya na kailangan ko tumulong sa pamilya ko kasi ganito, ganyan. Baka yun lang, Mare. Kulang sila sa communication talaga. Hindi na discuss. Correct. Di ba? Ako naman ang feeling ko dyan, Mare, kasi magkaiba naman talaga. Alam mo, ang mga tao talaga nag-iiba yan eh. Everyday nagbabago ang mga tao. Lalong-lalo na kapag halimbawa nag-level up na kayo sa buhay. Tapos siguro kasi yung girlfriend mo talagang, hindi natin alam kung bakit siya, kumbaga mahawak siya sa pera eh. Oo. Siguro meron siyang gustong pag-ipunan, gusto niya, ang iniisip ng girlfriend mo is yung future ninyo. Pero kasi, bago pa man din kayo pumunta sa isang relationship, dapat alam nyo na yung responsibilities ng isa't isa. Totoo. At naniniwala ko na dapat tanggap ka ng girlfriend mo kung nagbibigay ka man. At lalo na ngayon na nagkakapera kayo. Oo. At alam din naman ng girlfriend mo na, alam mo yon, ikaw lang din ang pagkukunan siguro or breadwinner ng pamilya. So, feeling ko nagkakaroon kayo ng ng hindi pagkakaintindihan doon sa part ng responsibilidad mo doon sa iyong mga magulang. Kasi, alam mo, naniniwala ako na ang responsibilidad ng anak hindi yan matatapos hanggat nangangailangan ng magulang. Totoo yan, Mare. Kahit pa magkaroon ka ng girlfriend, magkaanak ka, magkaroon ka ng asawa, 'di ba? Magkaroon ka ng ibang pamilya. Ako naniniwala ako na kapag tinawag ka ng magulang mo at kaya mo naman gawin yung mga bagay para sa kanila, dapat, 'di ba, mag-respond ka. Correct. 'Di ba? Lalo na kung, 'di ba, sinasabi mo naman na meron kayong pang-araw-araw na ginagastos, 'di ba? Hindi mo naman yun inaagaw Oo. doon sa pera ninyo Although pinaghirapan ninyong dalawang yun, 'di ba? Kaya nga very important yung meron kayong separate accounts. Yun. Lalong-lalo na hindi pa naman kayo mag-asawa. Ang Correct. pera mo ay pera mo. Ang pera niya ay pera niya. Tapos mas maganda siguro kung meron kayong siguro joint account. Kung maisipan ninyong magbigay ng kung saan man or gumastos na para saan man, doon kayo kukuha. Kasi alam mo yun, paghahatian nyo yun kasi pera Correct. nyo yung dalawa. Pero as to helping your parents, you have to use your own money siguro. Dapat meron ka ring bank account ng sarili mo. Tapos siya Totoo. meron din. Para hindi kayo nagkakasilipan ng pera. Correct. Kasi alam mo from experience, halimbawa si Romel, meron siyang gustong bilhin. Sige, bilhin mo yan. Kasi Pero pera gamitin mo mo yan pera mo. Pera mo yan pinaghirapan mo yan. So enjoy your money. Tapos ako din, hindi niya ako pwedeng questionin
ng kung anong gusto kong bilhin, kung saan ko gustong dalhin yung pera ko. Kasi pera ko yun, Correct. pinaghirapan ko yun. Pero meron kaming pera na kumbaga pang gitna. Totoo. 'Di ba? Kung alin pambayad ng ganto, ganyan, pang tulong sa ganto, yun ang ginagawa namin. So, Oo. baka makatulong din sa inyo. So, sa lahat po ng mga girlfriend, kung alam niyo naman po na breadwinner yung inyong mga boyfriend at yung mga lalaki na merong alam na breadwinner yung kanilang mga girlfriend, dapat yung understanding ninyo sobrang lalim. Totoo. Lalo na kapag alam mong kailangan nila mag-provide pa rin. At saka kapag dinala nyo yan hanggang sa mag-asawa na kayo, naku, dapat ngayon palang maayos nyo na yan kasi kung hindi hanggang pag-aasawa, magiging problema nyo yan. Dapat Totoo. tanggap ninyo yung responsibilidad ng isa't isa. Correct. Diba? So kung kaya naman, tulad nga sinabi ng partner, kung kaya nyo pag-usapan nyo muna. Ngayon kung walang progress sa ugali, mag-jowa pa lang naman kayo. Di separate ways. Oo, maghiwalay kayong dalawa. Maghiwalay kayo. Wala namang problema dun eh. O di kaya naman, Tokyo, naisip ko rin partner kasi, na minsan kasi ang mga lalaki or yung mga anak, kapag tumutulong sa mga magulang, hindi na nila nakikita yung bigger picture. Alam mo yun, siguro Tokyo medyo mag-step back ka kasi baka may nakikita yung girlfriend mo na hindi mo nakikita. Baka pakiramdam ng girlfriend mo, masyado ka nang ginagamit ng pamilya mo dahil lang kaya mo mag-provide. Masyado na silang nag-rely sa'yo, masyado nang umaasa sa'yo. Minsan kasi, Mari, yun yung pagkakamali natin bilang mga anak bilang mga Pinoy, na as long as kaya nating magbigay sa mga magulang natin, kaya natin magbigay sa mga kapatid natin, binibigay natin. Pero minsan kasi tinuturuan natin sila maging tamad. Ako, Diba? Mari, ang take ko dyan, wala sanang problema, hindi ka sana sisilipin kung meron nga kayong Yun separate nga, accounts. totoo yan. Diba? Kasi kahit pa ubusin mo yung pera mo sa pamilya mo, wala siyang masasabi. Oo. As long as hindi mo, diba, hindi mo kinukulit din yung girlfriend mo kapag wala ka ng pera. Kasi baka naman mamaya may sarili kang account, nauubos yun sa pamilya mo, tapos doon ka kukuha sa inyong sa inyong basket. Correct. Yun yung magiging problema. Oo. So, So, dapat ayun. talaga meron talaga kayong, kahit pa sino, ako Mari naniniwala, kahit sino tulungan mo, basta pera mo, Oo. walang problema yan. Dapat meron kayong sariling accounts, kayong Oo. dalawa ng jowa mo. Kasi pera is pera, nagiging problema naman talaga yan ng kahit sino So dapat lang may proper allocation. Sana maging problema lang siya, Mare, pero wag sana siya maging cause ng pag-aaway, wag sana siya maging cause ng paghihiwalay. Ang sakit isipin, Mare, at ang Pag pera, sakit tanggapin na pera yung root cause kung bakit tayo naghiwalay. Kasi ang pera bagay lang yan ang nahahawakan 'Di ba? Ang pera, kaya nating ibalik yan Pero yung tiwala, yung pagmamahal, yun dapat yung ginigin sa isang relationship. Yun dapat yung hinahawakan natin. At Mari, ang hindi din napapalitan ng kahit yung pakikitungo mo sa Totoo. kapwa. So malaking bagay sa akin yung parang wala kang respeto sa mga magulang. Ayun Kasi nga, kahit Mare. pa nang hihingi sila ng pera dun sa lalaki, Mare, hindi rin yung rason para hindi mo na irespeto Correct, yung hindi mga siya magulang ticket. ko. Kasi magulang ko to Oo. Dito ako galing Bago ka dumating sa buhay ko, may mga magulang ako. Tama yun. So kahit pa kung ano mang gulo ninyo, ikaw yung girlfriend, makisama ka. Correct. Hindi sila ang magbabow down sa iyo kasi pumapasok ka sa mundo nila Sa buhay nila. Diba? So kailangan mong irespeto kung ano yung ways nyo, kung ano yung nadatnan mo diyan, irespeto mo yun. At tandaan mo, So, pwede maging attitude. diba? Sa girlfriend ni Tokyo, dapat tandaan mo, hindi lang yung jowa mo ang pakakasalan mo or aasawahin mo. Pati pamilya niya, magiging pamilya mo rin. True. Kaya dapat mahalin mo rin sila gaya ng pagmamahal ng boyfriend mo sa'yo. Diba? Gaya ng pagmamahal ng boyfriend mo sa pamilya niya. So, dapat acceptance talaga. Lahat ng bagay, yung pagiging breadwinner Totoo yan. niya, na may mga pagkakataon na aasa yung pamilya mo o pamilya niya sa kanya, lahat. Kailangan mong tanggapin kung talagang part ka ng ride na ito ng buhay Correct. ni Tokyo. At dapat maging transparent kayo sa isa't isa. Mm-mm. 'Di ba? Na pwede niyo nang pag-usapan, Mari, 'di ba, na ganito kailangan ng nanay ko ng ganito, ng ganyan. Ipaintindi mo sa kanya kasi Mari, hindi natin alam baka itong lalaki kuha lang nakuha. 'Di ba? Bigay lang ng bigay na hindi nakikipag-usap doon sa girlfriend niya. True. Kasi siguro ang isip niya, girlfriend ko naman to, papayag naman to. Andito na nga tayo sa point na hindi na siya pumapayag. Oo. Dapat ito pag-usapan nyo, upuan nyong dalawa at pag-meetingan nyo, mag-business meeting kayo. Kayong dalawa. Diba? Bilang business partners Oo. naman. Kasi pagdating ng araw, pag naging mag-asawa na kayo, di ba? Magsasama na kayo sa isang bubong at yung negosyo na yan, sa inyo na talaga yan. Hindi na siya one half Oo. As one na siya. So Kung yan, sakaling magpakasal sila, di ba? Kung Mare. magpapakasal sila. Kung ikaw, ganyan yung jowa mo, ipupush through mo to,
na tulong ng tulong o mahirap kausap sa Hindi, pera? ito lang si Tokyo talaga. Ganyan si Tokyo. Ganyan yung boyfriend mo, ipupush through mo. Oo, na tumutulong sa magulang. Oo. Oo, Mari. Oo. Kasi ako talaga, gusto ko talaga sa lalaki yung family-oriented. Oo. Kasi kung paano niya itrato yung magulang niya, yung nanay niya, ganun din niya ako itatrato someday. Naniniwala ako sa ganun. Oo, ganun naman talaga. Diba? Kesa sa lalaking hiwalay sa magulang, ang dami sinasabi sa magulang, paano pag dumating ang araw ng ekonomi, gaganyanin niya? Ako Diba? naniniwala, mas gusto ko sa lalaki, halimbawa si Tokyo, yung marunong lumusot sa kung ano mang gusot. Madiskarte. Dumidiskarte. Correct. Like, tulad niyan, Tokyo. So, kailangan mong dumiskarte para makip mo yung pamilya mo Oo. na maging okay at saka yung jowa Yung mo. girlfriend mo. At ikaw ang link nilang dalawa ng pamilya mo at ng girlfriend mo. Ikaw ang link, kaya dapat ikaw rin ang mag-ayos niyan. So true. Kaya kung ako sa'yo, kausapin mo muna, Tokyo. Pag hindi nagbago yung ugali, ay sinasabi ko sa'yo, goodbye ka na dapat. Diba? Umalis ka na, kunin mo na yung Mahirap. investment mo. Mahirap kasi ako once na talagang dinisrespect yung mga magulang ko. Totoo. Ay, Ay, ako sorry din. ka. Back up. Babay na sa'yo. Oo. Nag-iisa na lang nanay ko. Diba? Ako, bago ka dumating, binigay sa akin lahat ng mga magulang ko. Tapos ngayon, Correct. babastusan mo yung mga magulang ko. Binigay sa akin lahat ng magulang ko. Ano man naman yung bigay natin rin lahat sa kanila pabalik, di ba? Diba? Deserve Ipaglaban nila natin yun. sila. Diba? Ang jowa mapapalitan, ang asawa mapapalitan, ng mga magulang hindi. Correct! Yan. 30 minutos makalipas pang alas 9 ng umaga, 9:30 on the clock. At syempre naman, kasama kapiling niya pa rin ang nag-iisang Mayora nyo sa Radyo Mayora Iska. At ang girlfriend mo sa radio, my name is Lindsay. Lindsay. Mangga, tayo pa rin ang number 106.7 Energy FM. Mangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo